Dahil pa rin sa pagulan, nagkaroon ng pagguho ng lupa sa Real sa lalawigan ng Quezon kaninang umaga. Nawasak ang isang kalsada malapit sa tulay, nakatutok doon. Live din po ito, si Jiggy Manicad. Jiggy, kamusta na dyan? Mike, narito lamang sa likuran ko itong malaking landslide na tumama dito sa Barangay Tanawan, Real, Quezon. At kani-kanina lamang, ilang minuto lamang nakakalipas ay itinigil na nitong DPWH yung kanilang clearing operations dahil nga wala raw ilaw yung kanilang payloader o yung bulldozer na kanilang ginagamit. At halos nabuksan naman ang daang ito, pero ang problema dahil nga sa patuloy na pagulan, yung tubig na nanggagaling sa bundok dinadala pa rin itong lupa o putik at ikinakalat pa rin dito sa kalsada. At ito nga sumalubong sa amin ng aking team pagpasok namin sa Barangay Tanawan dito sa Real, Quezon. Barado ang daan matapos na malaking landslide na nangyari dakong alas 10 ng umaga kanina. Abalang bulldozer na yan sa pag-alis sa mga nakatambak na lupa, bato sa gitna ng daan. Mula umaga, daang residente na na-stranded sa bahaging ito ng Real Infanta Road. Walang makalusot, makalabas dahil sa epekto ng landslide. Narito po ang payag ni First Lieutenant Rico Lapura. Sunod-sunod po talaga na bagsak ng tubig at saka lupa at mga malalaking bato. Kaya pasalamat lang tayo at hindi po nasira yung daan natin. Yun nga lang problema, kailangan po matanggal po yung mga bato at saka yung mga putik na nakaharang po sa kalsada. At dahil nga po dyan ay maraming mga residente na dadaan dyan sa lugar na yan ang nahirapan at dahil na rin sa kakulangan ng abiso ay marami ang nantala sa kanilang biyahe. Narito po ang payag ng ilan sa mga residente. Ay matagal, gutom na gutom kami. 6 na oras Gutom na gutom kami. Hindi pa. Gutom na. Gutom. Oh, gutom na gutom. Kasi maayos yung pagkakagawa nung dito doon sa Talisay. Kaya medyo dapat inaayos nila na ang dami na bala. Dahil po sa patuloy na pagulan ay dumadaos-dos pa rin ang tubig hanggang ngayon galing sa bundok na may kasamang putik na siyang nagpapabagal din dito sa clearing operations. Wala pang makapagsabi sa mga residente roon kung gaano ka-stable ang lugar. Kaya maingat ang lahat at nasa gilid lamang ng kalsada ang bundok. Ang mismong researcher po ng programang Reporter's Notebook ang isa sa mga naging saksi sa pagguhong ito at pagkasira po ng tulay na inyong nakikita. Dito naman yan sa may Barangay Talisay. Ito po ay bumigay dahil po sa lakas ng ragasan ng tubig. Stranded tuloy ang maraming pasahero ng bus at mga biyahero na papasok ng Real Infanta at General Nacar, Quezon galing po Maynila. Sa kasalukuyan ay puspusan naman ang ginagawang paglilinis at pagsasaayos ng mga pangunahing daan. At Mike, ang magandang balita dito ay walang nasaktan o nasawi dito sa landslide at pagkasira ng tulay na yan. At dito nga sa kinatatayuan namin, itong bahay dito sa kanang ko lamang ay malapit na malapit dito sa landslide. Pero sa kabutiang palad ay nakalikas pa yung may-ari ng bahay na ito. Mike? Kamusta naman ang panahon dyan ngayon sa kinalalagyan mo, Jiggy? Mike, hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin itong pagulan. Yung pagdating namin dito kaninang hapon ay hindi nagbabago yung lakas ng ulan at tuloy-tuloy nga. Kaya yung kung meron mga na-clear itong mga sundalo dito na nagtutulong-tulong at mga tawa ng DPWH sa kalsada, parang unti-unti rin bumabalik sa kalsada dahil yung nakatambak na bahagi ng landslide na hindi pa nalilinis ay dinadala naman ng tubig sa gitna ng daan. Mike? Mula dyan sa Real, Quezon, maraming salamat, Jiggy Manicad.